Hi, lovely viewers of Supreme Master Television. You are now watching The Vegetarianism, the Noble Way of Living. I'm your cooking mama from Philippines, Manila, and I would like to introduce to you our 3 traditional dishes. At ito po ang aming unang putahe, longganisa. Ang ating pong mga sangkap ay tokwa, mushroom, Philippine lemon, asukal, paminta, bawang, kamote flour, cornstarch, mushroom powder, asin, ketchup, tubig, at toyo. Ngayon po ay pwede na po tayo magsimula sa ating unang putahe. Unang-una po ay dudurugin po natin ang ating tokwa. Ang tokwa po ay isang source po ng protina na nagbubuo po ng ating mga cells sa ating katawan. Kaya po ang tokwa ay maganda po sa ating mga anak para sa kanilang growing stage. At sunod po, i-set aside po muna natin at slice po muna natin ang ating mushroom. Pwede po nating i-substitute ang mushroom para sa meat essence. Sa ganun po ay hindi nyo po mamimiss ang meat. Ngayon po ay pwede na po nating paghaluin ang ating mga sangkap. Unang-una po, ilagay po natin sa bowl na ito ang tokwa. Ang mushroom. Sunod po ang asin. Ang asukal po. Bali po, maglalagay po tayo ng 3 kutsarang asukal. Dahil po ang ginagawa natin ay longganisa, sa mga Filipinos, gusto po natin ang medyo matamis. Sunod po, ang paminta. Lalagyan po natin siya ng mga 1 kutsarita. Sunod po pala, ay dudurugin po natin itong bawang at imimix din po natin dito sa ating pinaghalo-halong sangkap. Actually po, ang bawang po ang nagbibigay ng flavor po sa longganisa. Kaya kailangan po ay durog na durog po siya. Ihalo na rin po natin sa mixture. At lalagyan din po natin ng kamote flour. Mga 3 kutsarita po. Ang cornstarch po. Ganon din po, 3 kutsarita din po. Kaunting mushroom powder. At ngayon po ay hahaluin na po natin ang ating mga pinaghalong sangkap. Po natin itong ating mixture sa pamamagitan ng kamay, and then i-deep fry po natin ito sa kawali.
Ngayon po ay magsimula na po tayong magprito. Painitin po natin ang kawali at lalagyan po natin ng mantika. Yung sapat lang po na deep fry ang mga longganisa. Ngayon po, dahil mainit na po ang kawali, tayo ay mag-fry na po. Akin pong kinortihang oblong ang longganisa dahil po ang Philippine longganisa isa sadyang oblong po ang kanyang shapes. Pag nag-golden brown na po siya, ay pwede na po natin siyang alisin sa kawali. Ayan, nagba-brown na po siya. So, aalisin na po natin. Ito po, tatabi po muna natin. At gagawa po tayo ng sauce. Lagay po natin ang ketchup. Kalahating tasang tubig. At ang soy sauce po. Haluin po natin hanggang sa maging sticky siya. Sumunod po ay lalagay po natin ang ating finry na meat na longganisa. Coat po natin sa meat ang sauce hanggang sa maiga po siya. Okay, na-coat na po. And then, pwede na po natin ilipat sa serving plate. Pagkain ay mabango, di po ba? Pero hindi po sapat yon para sabihin na nasatisfy na po tayo. Malalaman lamang po natin ang satisfaction pag ito po ay ating nakain na. Ano po kaya masarap na match po dito sa longganisa na to? I think achara. Gagawa po tayo ng pickled papaya para po sa ating longganisa. Mangyari po lamang na tayo po ay maglakad-lakad at kami po ay magbabalik. Kami magbabalik bukas upang maghanda ng atsara at maha corn bilang isang karagdagan at panghimagas na bagay sa ating vegan longganisa o Philippine vegan sausage. Salamat sa pagsama sa amin sa pagkamakagulay, isang mabuting paraan ng pamumuhay. Susunod ay sa pagitan ng guro at mga disipulo dito sa Supreme Master Television. Hanggang dito na po muna sa ngayon. Magkikita tayong muli. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.